Magandang oras sa inyong lahat, mga ka-walk, lalo na sa ating mga masisipag na OFWs na kahit puyat sa trabaho, hindi nagpapahuli sa balita sa Pilipinas. Today is April 29, 2026 at sumasabog ang social media. May kumakalat na balita, Gutesa hawak sa leg, may video leak daw. At ang mastermind daw sa paglabas nito, walang iba kundi ang the Mike Defensor. Politics is in the Philippines is like a Netflix series that never ends. Every season, may bagong kontrabida, may bagong whistleblower, at syempre, hindi mawawala ang mga leak na parang gripo ng Manila water. Minsan malakas, minsan tululaway lang. In this couple of minutes deep dive, titignan natin, is this a genuine expose or just another political demolition job? Brace yourselves dahil baka kailangan nyo ng extra power bank para matapos ito. Okay mga kaibigan, sino ba talaga si Orly Gutesa? Mga kaibigan, bakit biglang nawala si Gutesa? Kung totoong iyong pinaglalaban, bakit kailangang magtago? Ang katotohanan ay hindi dapat mailap. When a witness becomes a ghost, the public starts to wonder, are you a whistleblower or a pawn? Mga kaibigan, si Mike Defensor has been in the game for a long time. He knows where the bodies are buried. Sa kanyang mga pahayag, tila siya ang tumatayong boses para sa mga testigong natatakot. In a landscape of organized corruption, we need someone who isn't afraid to steer the path. Mga kaibigan. Social media is a double-edged sword. Is the video real? If Gutesa is being coerced, this changes the entire narrative of the flood control probe. We analyze the digital footprint of these claims. Sa panahon ngayon, mas madali pang mag-edit ng deepfake kaysa mag-edit ng budget sa DPWH. We must discerning. Mga kaibigan, while waiting for the next political bomb, make sure you are equipped. Check out our best finds via Shopee and Lazada. Links below. Para hindi mamatayan ng phone habang nanonood ng live stream, para marinig ang bawat bulong sa leak videos. Dahil sa ilang mga minuto tayo dito, kailangan komportable ang likod mga kaibigan. Panoorin ang hashtag WalkWithLand sa malaking screen, Smart TV stick yan, ergonomic office chair, ring light with phone holder para sa mga gustong maging vlogger din at mag-share ng opinion. Insulated water tumbler, stay hydrated habang umiinit ang ulo sa korupsyon. How this affects the impeachment talks against the VP and the standing of Speaker Martin Romualdez. The weaponization of information is the new battlefield. Kung ang video na ito ay totoo, it could be the smoking gun. Kung hindi, it's just more noise to distract us from the real economic issues, mga kaibigan. Kawok bago tayo mag-wrap up, kailangan pag-usapan ng elepante sa loob ng kwarto. Bakit leak video? Bakit hindi affidavit? Bakit hindi sa korte? In political communication, we call this trial by publicity. Kapag inilabas ang isang sensitibong impormasyon via social media, bago ito makarating sa legal channels, ang target niyan ay hindi ang judge, kundi ang court of public opinion. At sino ang jury? Tayo, ang mga viewers na may hawak na smartphone. Kung ang video na sinasabi ni Mike Defensor ay totoo, na si Gutesa ay tila hawak sa leeg o binabasa lang ang isang script, ito ay isang malaking sampal sa integridad ng ating mga legislative inquiries. It suggests that our hearings are no longer for truth-seeking, but for theatrical production. Sino ang direktor? Sino ang producer? At sino ang bida na nagpapakabayani sa harap ng kamera? Dito natin makikita ang halaga ng ginagawa ni Mike Defensor sa paglalantad ng posibilidad na may pressure o coercion sa mga testigo. Binibigyan niya tayo ng ibang lente. Hindi lang tayo basta-basta lulunok ng impormasyon dahil lang galing sa isang official hearing. He's challenging the narrative, forcing the establishment to be more transparent. Sa ating mga kabataang Gen Z at Millennials at sa ating mga OFWs na bihasa na sa iba't ibang sistema sa ibang bansa, alam nyo na ang amoy ng setup. We are living in an era where data is the new oil, but misinformation is the new smog. Ang tanong, sa dami ng usok na nilalabas na magkabilang panig,
Nakikita pa ba natin ang apoy? O baka naman holographic fire lang ang lahat ng ito para pagtakpan ang tunay na krisis sa ekonomiya? O para itong budol ha? Ay nako, sale sa Shopee, akala mo original brand. Pagdating sa bahay, generic pala na may sticker lang. Huwag tayong magpabudol sa mga leak na walang matibay na resibo. Let's demand for the full, unedited, and authenticated version mga kaibigan. Bago tayo lumipat sa ating huling hirit, tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit tayo apektado rito? Bakit kailangan mag-stay up late ang isang OFW sa Dubai o isang student sa Quezon City para lang malaman kung hawak ba sa leeg si Gutesa? It's because we are tired of being the audience of a scripted nation. Ang bawat leak na lumalabas ay parang piraso ng puzzle. Kung ang pasabog ni Mike Defensor ay magpapatunay na may manipulation sa likod ng mga investigasyon, hindi lang si Gutesa ang biktima rito. Tayo ang biktima. Ang kaban ng bayan ang biktima. Sa politika, ang silence ay madalas na sign ng compliance, pero ang noise naman ay madalas na distraction. Ang talino ng Pilipino ay sinusubok ngayon. Are we going to react based on the 15 seconds TikTok clip, or are we going to look at the track record of those speaking? Mike Defensor is throwing a gauntlet. He's challenging the untouchables. This is no longer just about flood control. It's about who controls the narrative of the Filipino people. Para tayong bumibili sa Lazada, huwag agad mag-click ng order, receive, hanggat hindi mo na-check kung may laman ba talaga ang box o bato lang ang pinadala. Sa isyong ito, we are still unboxing the truth. Huwag magpadala sa ganda ng packaging ng mga leak na yan, mga kaibigan. Okay, bago ko bitawan ang huling salita para sa gabing ito, tandaan natin, ang pinakamahal na babayaran nating mga Pilipino ay hindi ang kuryente, hindi ang inflation, kundi ang ating mga katahimikan. Kapag hinayaan natin maging scripted ang ating kasaysayan, tayo mismo nagsusulat ng sarili nating pagkabigo. Ang bawat like, share at panonood nyo rito sa #WalkWithLan ay hindi lang basta metrics. Ito ay patunay na may mga Pilipinong gising, nagmamasid at handang sumipat sa pagitan ng mga linya. Hindi tayo basta-basta maniniwala sa hawak sa leeg o anumang leakage kung walang matibay na pundasyon. We are shifting the power from the traditional gatekeepers of news directly to the heads of the people. Sabi nga nila, the truth will set you free. Pero sa politika ng Pilipinas, the truth will get you leaked. Kaya naman, maging mas matalas pa tayo sa mga mata ng marites. Maging mapanuri, maging matabang, at higit sa lahat, huwag maging bulag sa gitna ng maliwanag na katotohanan. Whether you are pro-defensor or anti-Gutesa, one thing is clear, the Filipino people deserve the truth, not just snippets of leaked videos. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ngayon po, ay malapit na po tayo sa 21,000 subscribers. Kaya po kung may mga extra phones kayo, extra accounts, email, etc., i-share nyo din po yan sa mga group chats nyo, sa mga klase nyo. O kung papasok na po kayo sa grade 11, yung mga classmates nyo po, i-ano nyo na, #WalkWithLan, para maabot po natin ang 100,000 subscribers. Yun sa mga baryo-baryo dyan, Dyan sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Kapas, Tarlac, yung mga yan. Dyan sa mga baryo-baryo dyan, sa mga kampo, Camp O'Donnell, lahat po yan, ay nyo na po, i-share nyo ng i-share para naman po maabot natin ang ating minimiti na 100,000 subscribers. Parte po kayo ng kasaysayan na ito pag naabot po natin ng 100,000 subscribers. Siya nga po pala, nag-6 na taon na po tayo, last April 9, 2026,
Ay talaga, grabe po, no? Nag-umpisa po itong channel na ito na halos nakikiusap tayo sa ating mga kamag-anak na mag-subscribe. Pero ngayon, biruin niyo po yun. Meron na po tayong 100,000 subscribers. Ay, sorry, almost 21,000 subscribers. Ang inyong suporta mga kababayan, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Manood din po kayo ng ating mga videos, ha? Kahit mga 16 years old lang po kayo. Manood po kayo ng manood. I-share nyo lang i-share. Ha? Maraming salamat po sa panonood. I-share ang video ito sa inyong mga group chat. Ha? Yung mga group chat nyo sa inyong mga kaklase. Ha? At saka yung mga clan nyo, no? Yung mga clan. Kunwari, mag-reunion, i-share nyo lang i-share. Gising ang lahat. I'm Lan, and this is #WalkWithLan. Hanggang sa susunod na talakayan, mabuhay po ang Pilipinas.